natin ngayon, ituturo ko po sa inyo ang JavaScript, no, yung basic fundamentals ng JavaScript. So ano-ano ito? So hindi ko mapapakita. So meron tayong variables, data types, objects, arrays, functions, loops, conditions, and then DOM methods. So lalagyan ko na lang po ng timestamps kada lesson ngayon. So gagamit po tayo ng browser ngayon, no, inspect elements. Yan, right click nyo lang, then inspect elements. Punta tayo sa console. So dito muna tayo since basic pa lang naman. Para di tayo matagalan, no. Since variables hanggang conditions, console lag tayo. Then pag DOM methods na, doon na tayo gagamit ng VS Code na text editor, code editor. So simulan na po natin. Ngayon po is ang first topic natin is variables. So may tatlong paraan ng paggamit ng variables. Actually may apat kasi may global variables, pero ituturo ko muna sa inyo yung tatlo, no? Ang tatlo is ginagamitan ng let, var, saka ng cons, no? So unahin na natin si cons. So from the word cons, it's constant, no? Uh, Pi equals 3.14. So si cons is hindi nababago, no? Hindi siya nababago. For example, tatawagin natin pi. So pag nilagyan natin ng ibang number, so yan, nag-error siya. Pag tinawag natin si pi, so ganun pa rin, 3.14. So ganito si pi, hindi siya nababago, no? Madali lang gamitin. So ganyan yung paraan ng paggamit niya sa mga hindi nababago. So ang next natin is si let. So let name na lang. So yan. Enter natin. Then pag tinawag natin si name, so yan. Okay naman. Tapos, nababago siya. Yan. Yan. Pwede natin gawin number. So, pwede natin ibalik siya sa pagkaka-name niya, no? Ng Kakashi. So, ganyan. Pero, sa BS Code, So, dito kasi gumagana pag dinideclare uli. Nag-declare na ako ng kanina ng ganyan. Pero, gumagana. So, sample, ganyan. Let name natin uli. Sensei. Yan. Pag in-enter ko to sa VS Code, nag-error siya. So, ita-type mo pa lang, may error ka na sa code mo kasi bawal gawin tong let name na dalawang beses. Pwede mo siyang tawagin na name, pero wala nang let, no? So, ganun siya. And then, ang next natin is yung sa bar naman, no? Sa bar, ko lang. So, bar age equals 5. Yan. Na-declare na kasi natin yung age kanina, tawagin na lang natin. So, may value na age namin 15. 15, no? Kanina. Inano natin. So, kay bar age, pwede natin siya tawagin uli. Ewan ko. Inaano na kasi natin kanina, nakadami na eh. Wait lang. Anuin ko lang. Ayusin ko lang. Paano ba ito mabura lahat? Refresh natin. So, yan. Gamit tayo ng bar age equals 10. Pag inano natin si 10, pwede din siya maging ah, string, no? So, string yan. Pwede din siya maging ano eh. So, yan. String siya pag may quotation. Yan. So, ang ano natin, so si age, then pwede natin siya i-declare ulit, var age equals 15. So, yan. So, ganun yung pagkakaiba ni let sa ni bar, no? Si bar, pwede natin tawagin ulit na bar age. Then, pwede din natin tawagin siya na age. Yan. So, ang pagkakaiba nga lang is si let is bawal matawag na let. Let age. Example. Si bar naman pwede natin gawin yon. And then, nababago siya. So, parehas nababago si bar and then si let. Si cons naman, hindi siya nababago. So, ganun yung pagkakaiba ng tatlo. No? So, next naman po natin is yung data types. So, nakita nyo naman kung paano ako nag-type of kanina, no? So, type of natin. So, ito yung mga data types. May string sa JavaScript. And then, may boolean din tayo, no? Boolean. Yan. Boolean. So, magbibigay. So, ayan yung mga type of natin. Mga data types natin. So, type of pa natin. Meron tayong tinatawag na array. So, array yan. Object lang lumalabas dito sa console. Pero arrays po yan. And then, ang next po natin is type of so, object. Ito yung object. Yan. Ito.
So, maano natin yan mamaya. Next naman natin, type of, ito null. Yan. Just type of, di ko alam kung type of to eh. So, number din yung none. Yan. Ano yun eh, not a number yan, alam ko eh. Pero number lumalabas. So, ito lang yung pag-aaralan natin. No? So, mag-ano tayo? Ganito. Ganito example. 5 dot dot uh, dot constructor equals to number. Wait lang. Mali ba? So, yan, isang dot lang. So, equal siya sa number, no? Pero pag nalagay natin dito string, syempre magfo-false siya. So, boolean to. Ata. Ganito. Example, true dot constructor equal siya sa boolean, no? So, yan. Boolean siya na, ano, data types. Next naman natin is yung array. Try natin yung array. Kung gagana. So, maglagay tayo dito ng, so, fruits. So, nilagyan ko lang ng parenthesis. Pag gagawa na tayo ng array, wala ng parenthesis. Para lang dito sa constructor na ma-equals natin siya. Ma-equals, no? Fruits. Sports. So, mga ano lang yan, mema lang to. Then, constructor natin. Equals natin siya sa arrays. So, true siya. Tignan nyo. Di ba kanina object lumalabas? Pag inano natin, equals natin siya sa object. So, false siya. So, nag-ano lang naman siya pag tina-type of natin, no? Nagiging object siya. So, ganito yung object. So, di ko alam kung mapapakita ko yung example ng object dito. So, pag ginanto ko, so, name equals sensei. So, ganyan yung object eh. So, yan. So, separated by comma. So, parang array din, no? Pero curly braces. Para siyang associative array. Kung alam nyo, yon. So, age. So, ganyan. Para din siyang array, no? So, pag kinompare, constructor natin to, hindi ko alam kung gagana. So, enter natin. Hindi siya valid, no? Hindi natin siya mabibigyan ng example dito. Pero pag nilagyan natin to, const person equals. So, di natin siya malalagyan ng example. Pero, ganyan yung object. So, ang next po natin is, ito na nga. Pagkatapos ng data types, ito na yung objects, no? So, since nandito na tayo, gawa na tayong const person. So, yan. So, tinab ko na lang kasi nagawa ko na kanina. So, yung person natin, may attributes siya na, ano, sensei. May age siya na 5. May gender niya male. So, ito yung parang variables niya, na kumbaga. So, variables niya, and then yung value. So, ganyan. So, pero naka-under siya sa loob ng person, no? Na variable name. Then, may attributes lang siya na ganyan. So, pag in-enter natin, then tawagan natin. So, ganyan. Pag tinawag natin, ayan, lumabas siya. Yung age niya is 5. Nauna yung number, no? Nauna yung number. Then, blood type O. Hanggang sa pinakamaraming string. So, ganun yung, ano niya. Pero, para matawag natin siya isa-isa, sa pamamagitan ng dot. So, dot. Then, tawagin natin yung name. Yan. So, ganyan. Sorry. Person dot age. So, ganyan. Para matawag. Yan. And then, person dot name. So, peron kasi yung nalagay natin kanina. Yan. Person dot name. Tapos, person dot blood type. So, yan. O. Tapos, person dot gender. So, ganyan lang naman yung pagtawag, no? Then, tawagin natin lahat. So, ayan. May para-paraan yan, no? Pwede natin magamit yan sa basta pwede natin magamit yung kahit saan. So kayo na bahala mag-expand. So ganyan yung examples natin ng object. So ganito. Example natin ng object. So ganyan yung paggawa. So ang next topic natin is gawa tayo ng arrays. So kung
Kung sa ano is curly braces, ito naman is brace. No, brace. Tama ba ako? Brace tawag dito. Yan. Pag in-enter natin yan, so enter natin, pwede na natin matawag si fruits. So ito yung array niya, pinagkaiba, no? Nakaganyan. So curly braces sa objects. So kung mapapansin nyo po dito, may zero siya. Ayan yung position na tinatawag, no? Index. Index 0 is may laman siya na mango. Yan, no? Index 1, pineapple. So, 0, 1, 2, yung pagkaka-position niya. Tapos, yung length niya is 3. So, yung dami to ng laman, no? So, pag tatawagin natin siya, fruits, braces, then, kung ano tatawagin natin si apple. So, si apple is nasa 2, 0, 1, 2, then 2. So, tawagin natin si apple. So, ganyan po yung pagtawag, no? Yan. Pagtawag siya sa ating array. So, may paraan pa ng pagdagdag niya, no? Kaya natin dagdagan yon. So, tawagin natin si fruits. Yan. Dadagdagan natin si ano, dito sa dulo. So, fruits, gawin natin. 0, 1, 2 kasi yung bilang, di ba? 0, 1, 2. Gawin natin 3. Equals natin siya sa, ayan, strawberry. Yan. Then, pag tinawag natin si fruits, yan na. Nadagdagan na siya ng strawberry. Yan. Dagdagan na siya ng strawberry. So, ganyan yung pagdagdag na isa. So, try natin yung ano, kung mapapalitan si strawberry, no? Pang ilan si strawberry, pang 3 na index. Pag equals natin siya sa santol. Yan, santol. Yan, tapos tawagin natin si fruits. So, napalitan na si strawberry, no, ng santol. Yan. So, ganun yung pagbalit. Ang next naman is pagdagdag. So, since may isa pang paraan ng pagdagdag, so, sa pamamagitan ng pop, push pala, sorry. Push yan. Push natin ng coconut. So, nakita naman natin yung coconut. So, pag in-enter ko, madadagdagan dito sa dulo. So, naging 5 na yung length niya. So, 4 lang yung length, naging 5 yung length. So, pag ano natin si fruit, so, nadagdagan na siya. Yan. Naging coconut na. And then, sa pagbabawas naman, so, para mabawasan siya, bawasan din natin ang coconut, yung dinagdag natin. So, kung nakita nyo kanina, no? Yung pop. Yan. So, yung pop. Pag pinap natin, yan, pinap niya yung coconut. Then, pag pinindita si fruits, kulang na siya. So, para mabilis kayo mag-type, pwede nyo i-arrow na lang, no? Arrow, up, arrow. Para maano nyo yung mga ginawa nyo kanina. So, ito lang po sa ating arrays. Ang next naman po natin is yung functions. May ES5 function, and then may ES6 function. So, version ng JavaScript yun. So, ang gagamitin natin dito yung ES6 na, no? Yung arrow function na tinatawag. So, const, display equals, so ganyan, then ganyan yung pagtawag na function, no? Pero pwede din ganito kung gusto nyo, kaya na bahala. Function display, mas madali nga to, pero mas okay sanayin yung ES6. Yeah. So, si function kasi nasa loob ni function is kinabubuoan siya ng set of instructions sa loob ng function, then i-call natin si function, no? Ang advantage nito, maiiwasan yung pag-reuse ng code. So, ma-appreciate nyo siya pag gumagawa na kayo ng project, si function, no? Hello world. Yan. So, enter natin. Then, tawagin natin si display. Yan. So, yan. Hello world yung nilabas niya. Ganito. So, yan. Nag-hello world na siya, no? So, ganyan sa function. And then, example, gawa pa tayo ng isang function. ES6 naman, no? Si display yung function natin na isa. Display. So, ganito si, arrow function. Mas okay sanayin to. Then, tawagin natin si display. Ito yung sinasabi ko sa inyo. So, hindi na tayo mag-hello world, no? Tinawag na lang natin si display. Then, enter natin. Pag tinawag natin si display. Yan. So, yan. Sorry. Kakalimutan ko yung parenthesis. So, yan. Mag-hello world na siya. Then, pwede din natin siya dagdagan, no? Display. Yan. Pwede natin dagdagan yung function, no? Console.log. Hello world. So, ganyan. Enter natin. Then, tawagin. Correction lang Ito kahit anong name to, Baka, yun niya. So, di ako marunong masyado mag-naming. Tapos, tawagin na si display. Display.
Enter natin. And nag-hello world siya, yung unang display, then nag-display din siya. So, pwede din natin tawagin si display, si display. Yan. So, naka-hello world lang siya. So, ganyan yung function. And then, may isa pang paraan, yung parameter. So, gamit tayo ng ES5 na function. So, pwede naman din ES6, no? So, gagamit lang tayo ng parameters. Ah, etong add, mag-add tayo, no? Ano tayo, mag-parameters, lagay tayo ng, num1. So, ito yung parameter, no? Then, ganito. Ngayon, gagamit tayo ng return neto. Since, gumamit tayo ng parameter, i-return natin si num1. Since add, lagyan natin ng plus num2. So, ganito yung basic na addition na function, no? Enter natin. And then, para malagyan natin ng number to, itong parameter, so, kasi ang mangyari niya, kunwari, nagkalagay na ng number, 5, and then 5, then i-return niya, magiging 5 plus 5. So, i-return niya yung value pag tinawag natin. So, para malagyan natin ng number, tawagin natin si add, then dito natin siya lalagyan ng number. Yan. Then, pag tinawag natin, yung add magkakaroon ng 10, 10. So, ma-execute nyo na yan. And then, re-return niya si num1 plus num2, which is 20. No? So, ganyan si, parameter na may function, function na may parameter, no? So, example pa tayo, may string, no? Function, greetings, name, return natin, hello, hello, good morning, then, gamit tayo ng backticks. So, ito yung backticks sa tabi ng 1 para malagay natin template literals na para matawag natin yung variables sa loob ng parang string, no? So, ganyan. And then name. So, pag in-enter natin yan, greetings. Then, para lagyan natin ng, lalagyan natin ng value. So, dito sa loob ng function. So, hello, sensei. So, ayan. Hello, good morning, sensei. So, ganyan po yung function, no? So, ito mga tinuturo ko sa inyo, function, objects, arrays. So, sa function, pwede din natin lagyan ng array sa loob. Si objects, pwede din natin lagyan ng array sa loob, saka function. So, magkakaano yan, magkakakonect yan lahat, no? Kayo nang bahala mag-expand yan. So, pag, natuto na kayo, gawa kayo ng project. So, sa project kayo matututo. So, ito lang yung tips ko. Hindi masama mag-search, no? Mag-search kayo. Kada search nyo, natututo kayo eh. Pag paulit-ulit yung sinesearch, natatandaan nyo yung codes. And then, dun nyo na maaalala, no? Pag nagko-code kayo. So, ganun. Basta alam nyo yung, marunong kayo magbasa ng code. So, okay yun. Yan. Next naman natin is yung loops. So, loops naman tayo. Yan. Sa loops natin is gagamit lang tayo ngayon ng for loop. Since di ko alam kung gagana sa console log yung, yung while loop. So, mag-example na tayo ng for loop. So, yung for loop ganito. For. Yan. Tapos, gagamit tayo ng ganito. And then, ganyan. So, ganyan muna. Then, sa loob na itong for loop, meron tatlo yan. May tatlo yan nakalagay dyan. Initialize. Mag-initialize tayo. O, tinatawag nilang initialization. Kung di ako nagkakamali sa pronounce. Yan. Pronunciation. Let I. Yung I natin. Kasi madalas ginagamit dito I talaga. So, pwede kahit ano yan K, A, ganyan. Pero I talaga ginagamit dito. Kasi ewan ko ba't I. Siguro nakasanayan na increment kasi kaya I. I equals 0. Mag-initialize tayong I natin. Example is equal sa 0. Next naman yung condition natin. So, ano yung condition natin na kailangan ma-meet natin? So, yung I natin is less than. So, tama to So, kailangan mag-true to. Ay, sorry. Kailangan false muna pala. Yan, false. Ay, sorry. Dapat pala true. Kasi totoo naman na I is maliit. So, mas malaki si 10, kaya less than. So, then, dito na pumapasok si iteration, no? So, yung incrementation. So, I++. So, magigets nyo to. So, mag-console log lang tayo. Then, explain ko lang ng mabilisan. So, yan. Enter natin. Then, for loop. Ba't di lumabas?
Hindi siya nag ano no, hindi siya nag hindi siya dumisplay, no? Nagloko yung Chrome ko, hindi nagkaano yung for loop, no? So dito tayo mag for loop sa Mozilla kasi nga is siguro nabigatan. So gamit tayo dito ng console. Lakihan lang natin. Yan, lakihan lang natin. So yan, mag for tayo. Then initialization. So ano tayo, initialize tayo, let I equals to 0. Then I is less than to 0. 10. Then yung I++ natin na incrementation kada execute ng kung ano, kada execute ng statement. In-enter natin to. Yan. So kaya naglag kanina siguro dahil mahaba. So yan. So nag-ano siya, no? Nag-loop siya kasi yung I natin is equal sa 0. Then yung I natin is less than. Ibig sabihin, hanggat di niya namimit yung condition na to, di siya hihinto, no? So hanggang 9 lang siya kasi pag nag-10 siya, hindi na siya less than. So less than or equal na siya. So kaya huminto na siya sa 9. And then, ganito nangyari, since I equals to 0, then na-meet yung condition, so ipiprint niya. No, ipiprint niya si 0. Tapos, saka mag-i-iterate siya, magpa-plus-plus siya, ibig sabihin, magiging 1 na siya, then magiging 1 na din to. No? Magiging 1 na to, then na-meet niya uli yung condition, then ipiprint niya uli, then magpa-plus-plus. Then magwa 1 naman uli to. So, ganun lang yung loop, no? Kaya nga loop, paulit-ulit lang. Loop, no? So, ang next natin is, pwede tayo mag-example ng ganito. So, di ko kasi alam kung, ano, gawa tayo array. Example lang to, So, let fruits equals siya sa mango, apple, starfruit, buko. So, apat lang muna. Then, gamit tayo ng for loop para ma-access natin yan apat. Kasi ganito natin na-access, no? Which is, hindi na natin talaga ma-access ng ganitong paraan yon, no? Nakikita lang natin sa console log. Pero di natin ma-access ng ganyan lang. So, para matawag natin lahat, gamit tayo ng for loop. Gamit tayo ng let I. Then, gamitin natin si length. Si length kasi ito, yung for. So, para din tayo nagko-condition, no? Parang ganito, naging ganito siya, no? Pero gagamitin natin si fruits. Dot length. Yan. Tapos I++. So, yan. So, pwede din ganito, plus equal. Ganyan. Pwede din ganyan. So, pero plus plus gagamit natin. Yan. And then, console log natin. Yan. Fruits. Then, concatenation. Pwedeng ganito. So, gamit tayong ganito. Then, C. Fruits. Then, ganito. Diba, ito yung index. Since, naglo-loop siya yung I, gagamitin natin si I. Yan, para ma-access natin. 0. Yan, ma-access na si Mango. Then, pag nag-increment siya, magiging 1. Then, si Apple naman. Hanggang sa ma-access niya lahat. So, enter natin. So, ayan. Kung makikita nyo, na-access natin siya lahat. So, ganyan si for loop, no? Ang tawag doon? Malawak din to. So, medyo nakakalito to pag lumawak na hanggang sa may gusto na kayong magawa. So, ayun. Sa for loop, pwede kayo mag-for loop pa. Sa for loop, pwede pa kayo mag-for loop, no? So, ganun si for loop. So, ito lang muna sa for loop natin, no? Basic lang naman. So, ang next natin is, so, subukan ko lang yung while loop, no? Kung gagana. So, while, so, gawa lang tayo ng let I equals to, bar I, let na lang. Let I equals siya sa 0. Then, let num equals siya sa 10. So, mag-while tayo. So, ano din to, conditions, for loop din to. Yi is malaki siya sa num. Yan. Ano muna natin? Console.log. Si I. Tapos, saka natin lagyan ng I++. Tignan natin kung gagana. So, yan. Gumana din siya. No? So, ito yung paraan pa ng isang while, no? Mas madali ito kumpara sa form sa for loop. So, ganito lang. Iteration lang.
So, and then condition. Then, dito mo lalagyan, no? Dito ka mag-aano sa labas. Mag-i-initialize. So, ganyan siya. So, para ma-access natin yung array, so mag-example tayo, gamit yung while loop. So, access natin yung array, no, gamit yung while loop. So, equals to tatlo na lang. Yan, tatlo lang example natin. Yan. So, gamit tayo while. Let 0. Yan. So, while. Gamit din natin ulit si I. Then, si fruits. Dot length. So, ganito lang naman, no? Yan. Then, saka ganito. Then, console log. Fruits. Then, I. Then, I++. So, enter natin. So, yan. Na-ano na natin. Na-print na natin lahat, no? So, ganito si while loop. Then, example natin si do while loop, no? Si while kasi, so, same lang siya sa for loop. Parang same lang, no? Si do kasi, ganito si do. So, statement muna, do console.log si I, then I++. No? Parang while na siya. Yan. Since do while, mag-while tayo dito. So, ang ano, parang hindi ko gusto yung ganito eh. While, si I natin, wait lang. Copy lang natin to. Mag-ano muna tayo, let I equals sa 0. Yan. Then, ano natin. Then, copy lang natin. Then, si I natin is less than siya sa 10. No? Try natin. So, ayan. So, ganito yung nangyari, no? Yung statement muna, bago yung condition. So, example lang din natin, no? Example lang din natin ng array. Para pakita ko lang sa inyo. So, yan. Then, do natin. Para maiba naman sa mata nyo. Console.log array. Then, I. So, di ko alam kung gagana to. I++. While natin. Wala pa pala akong I, no? Let I equals 0. Then, copy natin. Paste natin. While I, nabubulol na ako. Dot length. So, yan. Then, enter natin. Kung mapiprint niya si Sensei, 15, and then Kakashi. There. So, yan nga. Na-print natin, no? So, yan. Si Sensei Kakashi. So, ganito yung example po ng ating loops. No? For loop, while loop, and then do while loop. So, thank you. So, next topic po natin is ngayon is yung conditions. So, mag-example na yung condition. Let num equals, grade na lang. Grade equals to 75. If, so dito na papasok si if. Meron tayong dalawang conditional statement. Meron tayong if and then meron tayong switch case. So, gamitin mo na si if. If grade equals. So, meron equals. Merong not equal. Merong less than. So, ganyan. So, if grade is mas malaki siya sa 75. Equal. Yan, equals. 75. Ano natin? Console.log pass. String natin. Pass. No? Else, ibig sabihin kung hindi, console.log failed. Enter natin. Yan. Pass. Kasi na-meet niya yung condition na mas malaki yung grade, saka equal siya sa 75. So, pag binago natin yan, grade equals sa 74. Then, ano natin si if. So, ayan. Failed na siya. So, ganyan po si condition statement, no? Kahit ano po yan, pwede siyang string. So, ang ano ko lang, kung magi-string kayo ng condition statement, so, ganito. Let course equals bs
BSCS, gamit tayo ng switch. Yan. Sa loob ng switch, yung variable name na course. Yan. Then, gagamit tayo ng case, no? Switch case nga. So, parang ito yung condition, no? Case. Kung yung course ay equal siya sa BSCS, yan. Equal siya sa BSCS, then break natin. So, yung break is pagpapahinto siya, no? Para pag na-meet niya yung condition, mag-break na siya. Yan. Next naman, case natin, BSIS. Mag-console log pala tayo dito. Para pag na-meet niya yung condition, console.log BSCS. So, ganyan lang. Then, copy-paste na lang natin siguro. Yan. BSIS IT. Yan. Tapos yung default yung wala sa pagpilian, no? Parang else. Yan. Default natin, di na kailangan ng break. Mag-console log na tayo ng uh, course not found. Yan. So, enter natin. .bscs lalabas dito. Kasi yung course natin equals siya sa BSCS. Enter natin. So, may mali tayo. So, titignan ko lang. Ayun, wala siyang case. Ay, hindi, may case siya. So, ito walang case, no? So, ano natin? Case BSIT. Then, enter. So, yan. So, may error siya. Wait lang, titignan ko lang kung ano yung error. So, yan, okay naman. Okay naman siya. Okay naman. So, okay naman siya so far. Pero, ewan ko ba't nag-error siya. So, tama naman. I-check lang natin. Ayun nga guys, nagkamali ako, no? Yan. Matagal ko na kasi di ginagamit. Dapat dito yan. So, kung nakita nyo agad, so, sorry. Medyo di ko pa kasi, nakalimutan ko, tagal ko nang di ginagamit. BSIT. Yan. Gamitan yan. Then, okay na to siguro. Default. Then, enter po natin. So, yan. Nag-ano siyang BSCS, no? Refresh lang natin. Yan. Wait lang. Let course naman natin equal siya sa BSIT. Yan. Para ma-implement lang natin na gumagana, no? So, yan. So, BSIT. So, ganito po yung switch case, no? And then, sa if else, kung ano lang naman, pang single line lang, mas okay switch case. Kung marami kayong statement, condition, pwede kayo gumamit ng if else. So, sa for loop, pwede din gamitin yun. Pwede din sa for loop yun. Ganito magbigay ako example. For loop, mag-let I tayo, equal sa 0. Then, I less than sa 100. Kukuhanin natin yung even, no? I plus plus. Kukuhanin natin yung even. So, if I is modulo by 2, yung remainder, so, di pa natin matatakal to. So, siguro sa susunod, equal sa 0. So, operator kasi to modulo. Kinukuha niya yung remainder. Example, sa 5, minodulo mo sa 2. So, may matitirang 1. Para mo siyang dinidivide, no? Dinivide mo sa 2. So, pag dinivide mo sa 2, magiging 2.5. So, may matitira siyang 1 na sobra. Parang mina-minus mo lang, no? Minus mo lang si 2.5. Mali ako doon, Yan. Ano lang natin, print lang natin. So, wala pa naman tayo sa condition, pero ganyan. Yan. Else, ganito. Else console.log. So, pag else, gawin na lang natin ganito. Para mas okay. Then, si I. Yan. Then, dito naman, lagyan na lang natin ng event. Para ma-print natin dalawa. Yan.
CI. Enter natin. So, yan. Nag-ano na siya, no? Even, add. Kung gusto nyo even lang, alisin nyo tong else. Kung gusto nyo add, ipagpalit nyo. Gawin nyo lang tong 1. Itong condition. So, thank you po. Ito po yung sa ating for loop condition. Naging for loop. So, ito po yung ating condition statement. So, next topic natin is all about DOM na po. So, hello guys. Ngayon po is gagamit na po tayo ng VS Code. Wait, I'll check ko lang kung nagre-record. So, gagamit na po tayo ng VS Code. Then, gumawa na ako ng index HTML na inanon natin script. Nilink natin. So, dito tayo magka-code. So, gagamit na po tayo ng document. Meaning ng DOM is document object model. Which is, pwede natin ma-manipulate yung HTML, CSS gamit yung ating JavaScript. So, magbigay na tayo ng example. I-ano ko lang. Open live server ko lang. Right click nyo. Open live server. Kung wala kayo, download nyo po dito sa extensions. Yan. Then, okay na yan. Open lang natin. Si live server. Tapos, ganito natin. Yan. So, ayan. Okay na yan. Try natin mag-HTML. Hello world. So, yan. Kada save natin, lalabas na yan dyan. Ngayon is, try na natin gawa tayo ng, basic document element. Gawa tayo BTN. Lagyan natin ng ID na BTN. Click me. So, yan. So, ayan. Kung makikita nyo. Yan. So, try natin lagyan ng ID dito. ID. H1, no? Yan. So, gawin na natin. So, meron tayong paraan, no? So, access muna natin to. So, access natin si BTN, no? Gamit tayo ng cons. BTN equals document get element by ID. So, pwedeng yung, element query selector. Query selector, pwede yan. So, pwede naman natin mapindot si class. Since ID lang naman tayo, pwede na tayong get element by ID. Tapos yung ID natin na BTN, no? So, ito, BTN. Yan. So, same din sa H1. Try na, i-ano din natin. So, let header 1 equals document dot get element by ID. So, yung H1. Yan. So, then, gagawa po tayo ng ano dito Gagawa po tayo ng function, yung pinag-aralan natin kanina. Gawa muna tayo ng function. So, sabay natin gawin si para malinis lang yung code natin. So, gamitin natin ng function para ma-separate natin yung gagawin natin. So, ang gagawin natin, pag kinilik me natin to, mababago to. Yan. Ayun lang naman yung gagawin natin. Gamit tayo ng cons. Click me na function. Walang kwenta ako magpangalan, no? Yan. Yan. Click me function. Sa loob ng click me, gagamit tayo ng header 1 sa dot. So, sa pamamagitan ng dot, pwede natin mabago yung manipulate to, no? So, ito yung tinatawag na document manipulate. Text content. So, yung text content is string to Pwede din inner HTML. Yan. Then, text content tayo. So, sa next vid siguro, papaliwanag ko yan. Text content, inner HTML, and then inner text. So, text content equals natin siya sa click me. Yan. Papalitan lang natin sa H1. Tapos, etong click me, tatawagin natin siya sa button. Button. Sa button, no? Sa click listener. Pag pinindot natin to. So, gawa tayo ng btn dot add event listener. Yan. Pwede ding on click. Pero alam ko add event listener madalas ginagamit. On click. Paano ba? On click equals. Nakalimutan ko na pagtawag. Ganito ba pagtawag? So, try muna natin to. Yan. Then, tawagin natin si click me. Yan. Sa loob ng on click. So, dapat pag
pinindot natin to si click me, ito, mag-execute to click me, itong function. So, try natin. So, yan. Buti naman nagbago, no? So, ito yung paraan. Pwede din gawin natin ganito. Arrow function, no? So, palitan lang natin. So, ganyan arrow function. So, yan. Parehas lang naman. Mali po spell ng click. So, ganyan yung paraan ng isa pang pag-manipulate. So, ang next natin is try natin, since basic lang naman to, mag-isip pa tayo ng kung anong example natin. Ano naman, gawa tayo ng div. Kuha na natin si class container. Yan. Lagyan lang natin siya ng style na background color na red. Then, lagyan natin siya ng width na 300 px. Tas, height na 300 pixels. So, yan. No? Ngayon, tatry natin, manipulate lang natin yung kulay, no? So, tawagin natin si let div equals document. Dito na tayo gagamit na query selector. Yan. Then, yung class natin, dot. So, dot yung pagtawag ng class, div. Div ba? Ano ba pangalan? Container pala. So, container. So, yan. So, kahit wala lang ganito, no? Hindi kailangan ng JavaScript yan. So, pero pag nasanay ka, pwede nyo naman ilagyan. Ngayon, gawa tayo function. Const change color. So, pwede naman ganito. So, para maiba lang. Yan, change color. Gamitin na si div.style since papalitan natin yung color. Dot background. Wait lang. Style dot background color. Yan, equals natin siya sa blue. So, di ko sure kung gagana to. Then, tawagin natin si change color. Then, mababago din tong dalawa. So, try natin. Click. So, ayun, nabago siya, naging blue, no? Para ano, gawin natin ng, ano, no? Gagawin natin siya ng condition statement. If, ganito. Yan. Wait lang. Paano ba? Pwede ba ganito? Dapat, ano, if div.style background color equals siya sa red, change natin siya, no? Change natin siya ng equals na lang. Then, change natin sa blue. Else, lilipat natin siya uli sa red. So, ganyan yung pag-manipulate, no? Red. Then, click natin. So, yan. So, pabago-bago lang siya, no? Yan. Tapos, ano na lang natin si event listener, no? Ito na. btn.add event listener. So, yung ano nyo, yung ano nyo, event nyo, which is click. Then, si function, no? Hindi. So, pwedeng ganito, alam ko eh. O function pa. Hindi na yata kailangan ng function dito eh. Kailangan pa ba ng function dito? So, ganito. No? Then, try natin example, no? Baguhin natin ulit si header 1. So, header 1 dot text text content. So, click. Save natin. So, gumagana. Ngayon, ito try natin yung ibang ano naman. Ibang ano, listener, which is mouse over. Yan, yung dadaanan lang natin si click, no? Yan. So, ganyan. So, ganyan siya. Pag dinadaanan natin, no? So, ganyan si mouse over. Yan. Di ko kiniklik, dinadaanan ko lang.
So, meron pa. Marami to alam ko. Change. Iba to eh, sa change to eh. Ang gagawin natin, mouse leave. So, sa mouse leave naman. So, yan. Klak. Yan, pag nilib natin siya. So, yan. Pag nilib na, di ko kiniklik ha, pag nilib natin siya. So, dun lang magbabago. So, marami pa. Ah, mouse up. Paano to mouse up? So, di ko get si mouse up. So, kinilik ko na lang siguro pag tinanggal mo yung ano, daliri mo. So, ano, pasensya na kayo no, ito lang muna yung itatopic natin sa JavaScript. Sa next vid ko, iaano ko na lang no, yung DOM, papalawakin natin. So, ito lang po muna. Salamat po sa panonood. Pasensya na kayo, onti lang po yung topic natin sa document object model. So, sa next vid, lalawakan po natin. So, maraming salamat po. Sana may natutunan po kayo.